Si Catherine Mary Knight ay ang nakababata sa kambal na produkto ng isang scandalous na relasyon nina Barbara Ruffin at Ken Knight. Siya ay ipinanganak noong ika-24 ng Oktubre taong 1955 sa Australia. Ang kanyang ina na si Barbara Ruffin ay may 4 na lalaking anak na sa kanyang asawang si Jack Ruffin bago niya nakilala ang ama ni Catherine na si Ken Knight, at ito ay sa pamamagitan ng kanyang asawa dahil sila ay magkatrabaho. 2 sa 4 na anak ni Ruffin ang nanatili sa kanilang ama, habang ang 2 bunso ay pinapunta sa isang tiyahin sa Sydney dahil lumipat si Barbara sa Moore nang magsimula ang relasyon niya kay Ken Knight. Namatay si Jack Ruffin noong 1959 at ang 2 bata na tumira sa kanya ay lumipat sa pamilya Knight. Ang ama ni Catherine na si Ken ay isang alkoholiko na hayagang gumamit ng karahasan at pananakot para halayin ang kanyang ina hanggang 10 beses sa isang araw. Si Barbara naman ay madalas na nagsasabi sa kanyang mga anak na babae ng mga detalye ng kanyang buhay sa sex, at kung gaano niya kinasusuklaman ang sex at lalaki. Sinasabi ni Catherine na siya ay madalas na sexual na inaabuso ng ilang miyembro ng kanyang pamilya, na nagpatuloy hanggang sa siya ay 11. Bagamat mayroon silang maliit na pagdududa tungkol sa mga detalye, tinatanggap ng mga psychiatrist ang kanyang claim dahil kinumpirma ng lahat ng miyembro ng kanyang pamilya na nangyari nga ang pang-aabuso. Si Catherine sa lahat ng mga account ay isang kaaya-aya na batang babae, ngunit hindi nga lang niya makontrol ang nakamamatay na galit niya kung may mga maliliit na pagkakamali sa kanya. Noong high school siya, naging loner siya at naaalala siya ng mga kaklase niya bilang isang bully, na nananakot sa mas maliliit na bata, ngunit kapag hindi galit si Catherine, siya ay isang modelong estudyante at madalas na nakakakuha ng mga parangal para sa kanyang mabuting pag-uugali. Si Catherine ay hindi na natutong bumasa o sumulat, huminto siya sa edad na 15 upang magtrabaho sa isang pabrika ng damit. Makalipas ang 1 taon, napunta siya sa kanyang pangarap na trabaho, sa isang katayan na pumuputol ng mga organs ng mga hayop. Habang nagtatrabaho sa butcher shop, nakilala ni Catherine si David Kellett, isang alcoholic tulad ng kanyang ama, at sa lalong madaling panahon ay napagtanto ni David ang sarili na dominado ni Catherine. Noong 1974, nakumbinsi ni Catherine si David na pakasalan siya. Si David ay labis na lasing sa buong oras at binalaan pa siya ng ina ni Catherine tungkol sa ugali ng kanyang anak. Sa gabi ng kanilang kasal, nag-intercourse sila ng 3 beses, pero nang si David ay nakatulog, at gusto pa ni Catherine ng ika-4 na round at nang hindi niya makuha ang gusto niya, sinimulan niyang sakalin si David. Nagising si David at nagawa niyang labanan si Catherine. Ang pagsasama nila ay tumagal ng 10 taon. Kahit na sinubukan ni Catherine na patayin si David isang araw lamang sa kanilang kasal, gayunpaman, ang kasal ay malayo sa perpekto. Madalas na hindi tapat si David, at minsan ay iniwan niya ang kanyang asawa at ang kanilang 2 anak na babae sa kalagitnaan ng gabi. Matapos matuklasan ang isa sa mga gawain ni David, inilagay ni Catherine ang kanilang 2 buwang gulang na sanggol sa riles ng tren, ngunit hindi dumating ang tren at nakaligtas ang sanggol. Na-diagnose din si Catherine na may postnatal depression matapos makita ng mga testigo ang kanyang marahas na pagtulak at pag-ugoy sa kanyang pangalawang anak sa kalye. Si Catherine ay gumugol ng ilang buwan sa isang psychiatric na ospital, kung saan sinabi niya sa mga nurse na balak niyang patayin ang isang mekaniko na nag-ayos ng kotse ni David dahil naging posible para kay David na iwanan siya nito. Sa kabila ng banta na ito, binawi ni David si Catherine nang makalabas siya sa ospital, pero hindi nagtagal ang kanilang muling pagsasama, iniwan ni David si Catherine. Noong 1986, ilang sandali matapos ang kanyang breakup kay David, si Catherine Knight ay sumabak sa isang whirlwind romance kasama si David Saunders, isang lokal na manero. Sa loob ng ilang buwan, lumipat si Saunders kasama siya at ang kanyang 2 anak na babae. Gayunpaman, pinanatili ni Saunders ang kanyang apartment, at si Catherine ay naging labis ang pagseselos at naghihinala sa ginawa ni Saunders kung wala siya.
Tulad ng kanyang mga nakaraang relasyon, ang isang ito ay mabilis na naging nakakalason at marahas. Sa isang punto ay nilalas niya ang lalamunan ng kanyang 2 buwang tuta sa harapan ni Saunders para lang ipakita sa kanya kung ano ang kanyang kaya. Gayunpaman, nanatili silang magkasama at nagkaroon pa nga ng isang anak na babae makalipas ang 1 taon. Pero, iniwan ni Saunders si Catherine pagkatapos ng kapanganakan nito dahil tinangka ni Catherine na patayin siya gamit ang isang gunting. Pagkatapos ay nakakilala naman si Catherine ng isang lalaki na nagngangalang John Chillingworth. 3 taon silang nagkasama at nagkaroon ng anak, na si Eric. Bagamat walang naiulat na marahas na insidente tungkol sa kanilang relasyon, natapos ito matapos malaman ni Chillingworth na nakipagrelasyon si Catherine sa isang lalaking nagngangalang John Charles Thomas Price. Ang simula ng relasyon ni Catherine Knight at John Price ay walang komplikasyon. Mayroon siyang 2 anak na nakatira sa kanya at tila gusto siya ni Catherine, at kumita din siya ng sapat na pera bilang isang manero upang mapanatiling komportable siya nito. Magkasama silang lumipat noong 1995 at naging maayos ang lahat. Gayunpaman, nang iminungkahi ni Catherine na magpakasal sila ngunit tumanggi si John Price, at naging marahas si Catherine. Nawalan ng trabaho si Price dahil na-frame up siya ni Catherine. Inakusahan siya ng pagnanakaw sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan. Pinaalis niya si Catherine sa bahay, ngunit pagkaraan ng ilang buwan, nagsimula silang magkita muli. Gayunpaman sa pagkakataong ito, tumanggi siyang pabalikan ito sa bahay at nagsimulang lumala ang karahasan ni Catherine. Noong Pebrero ng 2000, ang pagtatalo sa pagitan nina John Charles Thomas Price at Catherine Knight ay nauwi sa pagtatangka ni Catherine na saksakin si Price sa dibdib. Kung kaya naglabas si Price ng restraining order laban kay Catherine para panatilihing ligtas ang kanyang mga anak. Sa pagtatapos ng buwan, sinabi ni Price na nag-aalala siya para sa kanyang kaligtasan at sinabi niya sa kanyang mga katrabaho na kung sakaling mawala siya, ito ay dahil pinatay siya ni Catherine. Noong ika-29 ng Pebrero taong 2000, si John Charles Thomas Price ay umuwi mula sa trabaho at sinunod ang kanyang nakagawiang gawain ng pag-check-in sa mga kapitbahay bago matulog sa 11:00 ng gabi. Hindi nagtagal ay pumunta si Catherine sa bahay ni Price habang tutulog ito, naghapunan siya, nanood ng TV, naligo, at pagkatapos ay umakyat sa kwarto ni Price. Ginaisang niya si Price, nag-sex ang dalawa, at nakatulog si Price sa kama. Pagkatapos, kumuha si Catherine Knight ng butcher knife mula sa tabi ng kanyang kama, kung saan palagi niyang itinatago ang mga ito, at sinaksak si Price ng 37 beses. Namatay siya sa kanyang mga sugat at kinaladkad ni Knight ang kanyang katawan pababa, pinagbalatan, at isinabit ang kanyang katawan sa isang meat hook sa sala. Pagkatapos, pinugutan niya ito ng ulo at pinutol ang mga bahagi ng katawan nito para lutuin sa isang ulam na may patatas, kalabasa, beets, zucchini, repolyo, kalabasa, at gravy. Pagkatapos niyang gumawa ng ulam para sa kanyang sarili, humiga siya sa tabi ng walang ulo, at mutilated na bangkay ni Price, uminom ng maraming pildores, at nahimatay. Ang mga katrabaho ni Price ay sumunod sa kanyang babala kinaumagahan at tumawag sa pulisya pagkatapos na hindi sumipot si Price sa kanyang shift. Dumating ang mga pulis sa bahay at nakita ang malagim na krimen at agad na identify ng nakomatose na si Catherine at sa sandaling nagising siya, sinabi niyang wala na siyang maalala noong nakaraang gabi. Sa kusina, natagpuan ng pulisya ang ulo ni Price, na pinakuluan sa palayok na may mga gulay sa kalan. Sa mesa, nakakita sila ng 2 buong plato, bawat isa ay may tatak na pangalan at napagtanto ng pulisya na binalak ni Catherine na ay pake ng mga bahagi ng katawan ni John Price sa kanyang mga anak. Sa kabila ng kanyang pag-aangkin na wala siyang maalala noong gabing namatay si John Charles Thomas Price, si Catherine Knight ay mabilis na kinasuhan ng pagpatay kay Price.
Noong 8 ng Nobyembre sinabi ni Justice O'Keefe na dahil sa klase ng krimen na nagawa at dahil sa kawalan ng pagsisisi ni Catherine, siya ay nangangailangan ng matinding parusa, hinatulan niya siya ng habang-buhay na pagkakulong at iniutos na markahan ang kanyang mga papeles na hindi na dapat ilabas.